Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Bata pa lang ako, iniwan na tayo ni Mama. Kaya naranasan ko na kung paano mawala ng mahal sa buhay. At ayoko maagaw din kayo sa akin ng iba. Hindi na ako papayag na maulit pa ang masakit na karanasang yun. Ipaglalaban ko sa anumang paraan ang sino mang akin! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ipaglalaban ko sa anumang paraan ang sinumang akin. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Miriam, nasa provincial assignment ako nung matanggap ko ang tawag mo kanina. Nasa Laguna ako. Buti inexist ako agad ng boss namin para mapuntahan ka agad dito. Kamusta ng papa mo? Hindi ko pa nakakausap ang Dr. Carl. Ina-examine pa nila si Papa. May awa ang Diyos. Natatakot ako. Baka kung anong mangyari sa kanya. Bakit kasi hindi ka nakinig sa payo ko? Tinuluyan mo pa rin paalisin si Nicole. Nakita mo na nga kasundong-kasundo siya ng papa mo eh. Nagagalit siya agad. Posibleng mas mabait pa kay Nicole ang makuha kong kapalit nito. Kaso nga, close na ang papa mo kay Nicole. Bastos ang lalaking yun na nadatnan kong bisita niya noong isang gabi. Walang respeto. Miriam, matanong nga kita. At muli, no offense man to ah. Maayos bang pakipag-usap mo dun sa lalaking bisita ni Nicole? Siguro, hindi siya magiging magaspang kundi mo siya pinakitaan ng hindi magandang pagtrato. Teka nga, kanino ka ba kampi? Sa lalaking yun o sa akin? Gusto kitang kampihan sa lahat ng pagkakataon, Miriam. Pero may lumilitaw kang ugali na ngayon ko palang nakikita. Please, huwag mong hintayin yung time na hindi ko na kayang i-tolerate ang mga baluktot na katwirang bunga ng insecurities mo.
Nicole, sabi ni inay, hindi ka raw naghapunan kanina. Masama pa rin daw yung loob mo sa pagkatanggal mo sa trabaho. Kasi naman, Jonas, yun ang inaasahan ko para makaipon tayo. Wala akong mapapasok ang ospital dito. Mag-a-abroad na lang ako. Tapos bigla na lang ganun. Basta-basta na lang ako tinanggal. Makakakita ka pa naman ng ibang pasyente. Huwag ka na umiyak. Hinayang lang kasi ako. Kasi habang nagpapakita ka ng ganyang lungkot, lalo namang nagigilty ang inay mo. Iniisip niya na siya ang naging ugat para magka-problema ka sa pinapasukan mo. Miriam kasing yun. Sobrang sungit. Pasensya ka na rin sa akin. Kung hindi ko pinatulan ng pagsusungit ng Miriam na yon, sana may trabaho ka pa ngayon. Pero kilala mo ko, Nicole. Allergic ako sa mga ganong tao. Kahit mas mataas ka pa sa akin, lalabanan kita kapag nakita kong binabastos mo ng pagkatao ko. Hindi naman kita sinisisi sa nangyari. Nakita ko, may katwiran ka rin naman sa ginawa mo. Hindi bale. Pangako ko sa'yo, ito na ang huling pag-iyak ko sa nangyaring yun. Tama ka. Makakakita pa ako ng bagong mapapasukan. Miriam, kung gusto mong humaba pang buhay ko, puntahan mo si Nicole. Ibalik mo siya bilang nurse ko. Pero Papa... Ayoko sa ibang nurse. Si Nicole ang gusto kong mag-alaga sa akin. Mabait siya. Sige po. Susubukan ko. Wag mong subukan. Gawin mo. Dahil mapapanatag lang ang kalooban ko. Kung isang tulad niya ang mag-aalaga sa akin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kahit pulang simento lang ang flooring dito sa salas, nitong inuupahan ni na Nicole at Jonas, abay maganda rin pala kapag napakintab sa Star Floor Wax. Ay, Diyos ko. Sana naman po makakita na ng mapapasukan ng aking anak. Sandali! Siguro si Nicole na ito. Ay, kumusta kaya ang kanyang pag-a-apply? Mano po, Nay? Akawaan ka ng Diyos, Nicole. O ano, kumusta ang lakad mo? Natanggap ka ba? Doon ho sa isa, tanggap daw ako kung willing akong madistino sa Cavite. Pero, ang layo naman ho nun dito. Buti kung hindi matraffic sa biyahe. Kaya sabi ko ho, maghihintay na lang ako kung kailan may bakante sa ospital dito sa Maynila. Oo nga. Masyadong malayo kung sa Cavite. Tinawagan ko si Jonas kanina. Sabi niya ho, mag-apply na lang daw muna akong crew sa fast food. May opening daw ho sa pinapasukan niya. Kung ano ba ang mabuti Anak, pasensya ka na sana ha. Alam ko,
karagdagang pabigat ako sa iyo. Nay naman, hindi ho kayo pabigat. Ayos lang kaya kay Jonas? Nakapisan niyo ko? Wala ho kayong aalalahanin sa asawa ko. Mabait ho si Jonas. Kita niyo nga, yung kapirasong lupang minana niya sa kanyang mga magulang sa probinsya natin, ibinenta niya para matulungan ako sa pag-aaral ko. Kasi nga naging sakitin ako. Kahit naman scholar ka, may mga dapat pa rin pagkagastusan. Salamat. Tinulungan ka ni Jonas. Yun nga lang ang problema. Hindi ako nakatanggi nang iyain niya akong pakasal pagka-graduate ko. Mahirap din ho pag may utang na loob sa nobyo. Naniniguro kasi si Jonas. Pero ayos lang naman sa akin. Hindi naman ako nagdamdam kahit maaga kang nag-asawa. May pangako naman ho sa akin ang asawa ko, Nay, na basta makaluwag-luwag kami, hindi namin kayo pababayaan. Sabi niya, sa pag-aasawa ko raw ay hindi kayo nawala ng anak. Sa halip daw po, nadagdagan pa ang anak niyo. Kakainis talaga. Kung hindi lang ako nag-aalalang baka ma-stroke ulit si Papa, hindi ko susundin ang gusto niya. Kahit mabigat ng dugo ko sa Nicole na yun, kailangan ko talaga siyang sunduin at pabalikin ng private nurse ni Papa. Ewan ko ba? Hindi ko alam kung anong nagustuhan ni Papa sa buwisit na babaeng yun. Sandali! Nandiyan na! Magandang hapon po. Dito po ba nakatira si... Miriam? Ikaw ba yan? Kayo? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Miriam, bakit namumutla ka? Umiiyak ka ba? Anong nangyari sa'yo? Bakit parang may kinatatakutan ka? Kanina ka pa ba dito sa hospital, Carl? Oo, kanina pa ako. Nag-undertime ako sa office. Dito na ako tumuloy. Sinilip ko ang papa mo sa kwarto niya, pero tulog siya. Teka, bakit parang umiiyak ka? Miriam, ano ba? Kinakausap kita. Sabi mo sa telepono kanina, pupuntahan mo si Nicole. Napapayag mo ba siyang bumalik bilang nurse ng papa mo? Hindi kami nagkita ni Nicole. Pero pinatuklasan ako. Teka lang. Bakit naiiyak ka? Ano ba nangyari? Nang kumatok ako sa bahay ni na Nicole, ang nakapagbukas sa akin ng pinto ay... Sino? Ang mama ko. Sigurado ka? Hindi ako maaaring magkamali. Siya yun. Hindi ko makakalimutan ang korteng puso na balat sa kaliwang pisngi niya. Tanda ko yun sa kanya.
yun. Nakilala ka ba niya? Alam ko, namukhaan niya rin ako. Nagwalat din siya nang mapatitig siya sa mukha ko. Kitang-kita ko, nabigla rin siya. At pautal niyang nabanggit ang pangalan ko. Nagkausap ba kayo? Hindi. Hindi na ako nag-abalang kausapin siya. Mabilis akong tumalikod at tumakbo palayo. Nasusuklam ako sa kanya. Pakinggan mo, Nicole. Hanggang ngayon, humahagulgol pa rin ang inay mo. Ano bang nangyari? Hindi ko rin alam. Nang dumating ako kanina, nang pagbuksan niya ako ng pinto, umiiyak na siya. Kaya nga kausapin mo siya. Pati ako nag-aalala eh. Baka may nasabi ako at kilos na naka-offend sa kanya. O sige, dito ka lang. Pupuntahan ko siya sa kwarto niya. Nicole, walang kinalaman ng asawa mo sa pag-iyak ko. Iba ang dahilan. Ano nga po ang dahilan? Ano bang problema? Kasi kung hindi niyo sasabihin, nag-aalala ho kami na baka nasaktan namin ang kalooban niyo. Ano po ba talaga? Hindi ko mapigilan ang damdamin ko, anak. Nakita ko siya. Pagkalipas ng 20 taon, nakita ko ulit siya. Sino ho nakita niyo? Nakita ko ang Ate Miriam mo. Ha? Pagkalipas ng 20 taon, nakita ko ang panganay kong anak. May kapatid ho ako? Akala ko bang sabi niyo sa akin nag-iisang anak niyo lang ako? Patawarin mo ko. Nagsinungaling ako sa iyo, anak. Naglihim ako sa iyo. Meron kang kapatid. Ang Ate Miriam mo. Teka lang ho. Saan kayo nakita? Nagpunta siya rito. Ikaw ang kanyang hinahanap. Miriam ho ang pangalan? Sigurado ho kayo? Miriam daw siya. At akong hinahanap? Oo. Yung nagadambungan niya sa akin. Kung dito ka raw ba nakatira. Tapos bigla siyang natigilan. Alam ko na mukhaan niya rin ako. Tapos bigla siyang tumakbong papalayo. Hindi ako nilingon kahit tinatawag ko siya. Sigurado ko, anak. Siya ang Ate Miriam mo. May kilala rin ho akong Miriam. Anak ng pasyenteng inalagaan ko. Ano ang pangalan ng pasyenteng inalagaan mo? Hernan ba? Sabihin mo sa akin, anak. Si Hernan ba ang pasyenteng sinasabi mo? Bakit kilala ni William sina Miriam at ang ama nitong si Hernan? Ano ang nakatagong lihim sa pagkatao ng mag-ama?
Mga nagsiganap: Vilma Borromeo, Susan Robles, Phil Cruz, Lawrence Chavez, Harvey Ihaus, at si Chiquit Amor sa papel na Miriam. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutiap. Sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta. At sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mainit at kapanapanabik na huling yugto ng kasaysayang ito. Ipaglalaban ko sa anumang paraan ang sinumang akin. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas.